Ano ang mga katotohanan sa aral na biglang pag-agaw na mas kilala bilang rapture? Sa kasalukuyang panahon, maraming ebanghelikal na Kristiyano ang taon-taong naghahayag na malapit na ang rapture, isang pangyayaring inilalarawan bilang biglaang pagkawala ng mga mananampalataya habang ang sanlibutan ay iiwan sa kapighatian. Ang ganitong paniniwala ay karaniwang inuugnay sa unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 17, kung saan sinasabi na ang mga patay kay Kristo ay muling bubuhayin at ang mga buhay ay aagawin na kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa tradisyong Katoliko at sa ilang sangay ng Kristyanismo, ito ay ipinaliliwanag bilang patunay na may hiwalay na yugto ng pagliligtas bago ang huling paghuhukom. Mahalagang ilarawan muna ng tapat ang paniniwalang ito. Para sa mga naniniwala sa rapture, ito ay tanda ng pangako ng Diyos na ililigtas ang mga tapat sa darating na kaparusahan. Ang pagbasa sa unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 17 ay itinuturing na literal at hinaharap, at madalas na inihihiwalay sa iba pang pahayag ni Jesus tungkol sa wakas ng panahon. Sa ganitong pag-unawa, ang mga mananampalataya ay aalis muna, saka pa lamang haharapin ng mundo ang tinatawag na dakilang kapighatian. Gayunman, kapag sinuri ang kasaysayan ng Kristyanismo, malinaw na ang ganitong doktrina ay hindi umiiral sa unang 1800 taon ng pananampalataya. Wala itong bakas sa mga turo ng mga unang alagad, sa mga isinulat ng mga ama ng simbahan, ni sa alinmang opisyal na pahayag ng pananampalataya. Lumitaw lamang ang sistematikong aral ng rapture noong taong 1830 sa pamamagitan ni John Nelson Darby, isang mangangaral na Scots na nagpanukala ng bagong balangkas ng pag-unawa sa wakas ng panahon na tinawag na dispensationalism. Ang aral na ito ay mabilis na kumalat sa Amerika sa pamamagitan ng Scofield Reference Bible noong 1904, dahilan upang tanggapin ng milyon-milyon ang isang paniniwalang hindi pinaniwalaan ng mga Kristiyano sa loob ng halos 2 milenyo. Sa masusing pagsusuri ng unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 17, makikitang ang paglalarawan ay hindi tumutugma sa ideya ng isang lihim at tahimik na pag-alis. Binabanggit sa talata ang malakas na utos, ang tinig ng arkanghel, at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, mga pahiwatig ng isang hayagan at makapangyarihang pangyayari. Ito ay umaayon sa sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 30 hanggang 31, kung saan ang pagdating ng Anak ng Tao ay makikita ng lahat at kasabay nito ang pagtitipon ng mga tao mula sa lahat ng dako. Ang paghihiwalay ng rapture bilang isang hiwalay na yugto ay hindi malinaw na matatagpuan sa mga salitang ito. Mula sa pananaw ng Islam, ang ganitong aral ay taliwas sa malinaw na turo tungkol sa wakas ng panahon. Sa Quran, itinatampok ang pagiging hayag at makatarungan ng araw ng paghuhukom. Sa sura, sinasabi na ang sinumang gumawa ng kabutihan o kasamaan, gaano man kaliit, ay makikita ang bunga nito. Sa sura, inilalarawan na ang pagtitimbang ng mga gawa ang magiging batayan ng kaligtasan o kapahamakan. Walang binabanggit na lihim na pag-alis ng isang piling grupo, sa halip, ang buong sangkatauhan ay haharap sa pananagutan. Dagdag pa rito, ang salitang rapture ay hindi matatagpuan sa alinmang orihinal na wika ng kasulatan. Ito ay nagmula sa salitang Latin na ginamit sa pagsasalin ng pariralang, aagawin, na kalaunan ay ginawang pangalan ng isang doktrina. Sa paglipas ng panahon, ang isang makabagong ideya ay naipakilalang sinaunang katotohanan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtuturo at paglalathala. Sa kabuuan, ang layunin ng talakayang ito ay hindi ang manuya ng pananampalataya, kundi ang agresibong ituwid ang maling katuruan habang pinananatili ang paggalang. Hinihikayat ang manunood at mga tagapakinig na pakinggan at pagnilayan ang presentasyong ito bilang bahagi ng mas malawak na paghahanap ng katotohanan.